si Carlo Mateo. Matanong na natin si Carlo Mateo kung ano ba karagdagang detalye doon sa kanyang i-flash report kanina na isang lalaki na nahulog, tumalon ba yan, tinulak ba yan mula doon sa ikapitong palapag ng isang gusali sa may Lope de Vega, dyan sa may distrito ng Santa Cruz, sa may lungsod ng Maynila. Carlo Mateo, pasok! May nagbanta nga itong grupo ng militanteng Gabriela na kanilang sasalubungin ng kilos protesta ang formal na pagtatapos ngayong araw ng panikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at mga sundalo ng Estados Unidos. At sa pagkakataong ito ay sa US Embassy ang siyang target na maabot marating itong grupong Gabriela upang patuloy nilang ilitan niya ang mga sinasabing pakikialam ng Estados Unidos sa mga usapin sa bansa. At sa panig naman ng Manila Police District ay mas handa ngayong may tuturing ang pulisya dahil ng aking bisitahin ngayong umaga ay nakahanda na ang mga elemento ng MPD. Ganun din ang mga security personnel ng US Embassy, hindi tulad ng unang araw ng pagsisimula nga nitong panikatan exercises para ngayong 2012 ay sinalubong sila ng mga kulay pulang pintura at pinagsisira pa yung yung karatula, yung letra, yung Embassy of the United States. Oo. Tinuklap nila yung mga letra, yung ilan sa mga letra. Oo. Tsaka, Carlo, meron mga mobile unit ng Manila Police District yan sa tapat ng US Embassy. Pakikatok mo na yung salamin. Baka abutan na naman natin si P.O. Ano ba yun? P.O.3, P.O.1. Nakanganga pa ron. Naghihilig pa. Pagising niya, hindi niya alam, nagkaroon pala ng rally doon, nagkagulo-gulo para doon. Pagising niya, tapos na. Katukin mo, sabihin mo. Meron akong regalo. Sabihin mo, pwede ba, wag ka nang, sige, pwede ba, wag ka na nang ngumanga. Papaulan ko na lamang ng mainit na kape at mainit na pandesal. Regalo mo na mainit na kape. Sige. Tama. Ano yung padala ng Julie's Bake Shop? Ano ba yung meron dyan? Tsaka yung tinapay na masarap. Anong klase? Anong klase masarap? Nico, bilisan mo nga, Nico. Basahan na kami ng dyan yun eh. Oo, gaya mo ha? Ano. Doberman number 2. Ayan, si Nico. Ayan, ha? Sige, ayan. Naku, ensemada ng Julie's Bake Shop. Naku naman, ensemada ng Julie's Bake Shop. Bigyan mo si PO3 dyan, ha? Sabi mo, para hindi siyang ngumanga pagtulog niya. Diyan sa may US Embassy na yan. Special pa ang almusal. Special pa ang almusal. Julie's Bake Shop, ensemada pa man din. Oo. Sige, itong paghahanda ngayon ng MPD, di lamang itong pinaghahandaan kasi next week ay mas malaking pwersa ang ikinakasanga ng MPD dahil nga sa nalalapit na paggunita ng araw naman ng paggawa. Samantala, Mike, yung follow-up lamang dito nga sa naganap, na pagkakahulog o hindi pa batid na rin ng MPD. Hindi pa rin alam sa mga sandali ito, Carlo. Kung ito ba'y nahulog ba yan o napakamatay ba yan o tinulak ba yan o ano? Hindi pa. Kasi yung kanyang kapatid na si Bruce, kagahapon lang pala dumating itong si Jonas Topanes. Yung nahulog kahapon lang dumating? Kahapon lamang dumating. Galing saan? Seaman. Hindi nabanggit yung Seaman? Seaman ito. Ibig sabihin, naglalayag sa iba't ibang mga bansa ito. Oo. At wala naman siyang naikwentong anumang problema. At ayon nga kay Bruce, nagulat na lamang siya nang siya'y katukin ngayong umaga ng mga security personnel nitong Lope de Vega building. At sinabing nahulog at wala nang ang buhay ang kanyang kapatid. Nagpapatuloy pa rin sa mga oras na ito ang sinasagawang investigasyon ng Manila Police District Homicide Section. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio. Dito ang oras po natin, alas 7:02. Double B sa News TV.